Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magpurit magpasalamat sa Diyos at ating itaas sa Kanya ang ating intensyon at panalangin. Hilingin natin ang tulong at panalangin ng mahal na Birhen upang tayo Kanyang patuloy na ilapit sa Kanyang anak na si Jesus. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang ating pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang ginaganap naming Pasko ng pagkabuhay ay may sa loob namin at may sa katuparan sa pagkataguyod mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ng mga pangunahing Hudiyo sa lungsod. Nang magkatipon sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawa ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudiyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, pagamat wala akong sakda laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay ng kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos
at sa Panginoong Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat, sa gawang mabuti siya'y nalulugod, at sa piling niya mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang lahat po ay magsitayo. Mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Iyaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito sa Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay agad ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kaniyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Padre. Gayon po sa mga nakikisa sa atin through live streaming. Magandang umaga po sa inyo. Ang ating pong binasang Ebanghelyo ay ang huling bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan. Dahil bukas po ay kapistahan ng Pentecostes at babalik na tayo sa ordinaryong araw ng kalendaryo ng simbahan. At sa huling bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan, atin pong napakinggan sa unang bahagi yung pagtatanong ni Pedro, ano ang mangyayari sa taong ito? Sabi ni Jesus kay Pedro, kung ano ang mangyayari sa kanya, ano sa iyo? Para bang sinasabi ni Jesus, wala kang pakialam kung ano ang mangyayari sa taong ito. Walang ibang tinutukoy po doon si Jesus kung hindi si Juan, ang kanyang itinuturing na minamahal na alagad o the beloved apostle. Ano sa iyo? Kubisan ang ganitong ugali ni Pedro ay ugali din natin.
Dahil kung ating pong babalikan ang mga unang talata ng Kabanata 21, sabi ni Jesus kay Pedro, kung inyo pong maalaala, ito'y gospel nung isang araw, matapos tanungin ni Jesus si Pedro kung iniibig ba niya ang ating Panginoon, sabi ni Jesus sa kanya, ikaw ay tatanda at iba na ang magbibihis sa iyo, iba na ang mag-aakay sa iyo, iba na ang magiging buhay mo. Kaya ang tanong ngayon ni Pedro kay Jesus, ito namang alagad na ito, ano ang mangyayari sa kanya? Kuminsan yun po ang concern din natin. Ano ang mangyayari sa aking kapwa? Pwedeng dalawang interpretation. Una, dahil concerned ka sa iyong kapwa-tao, kaya mo itinatanong, ano kaya ang mangyayari sa taong ito? Kung ganito ang ugali, kung ganito ang buhay. Kaya may panawagan doon para ikaw ay gumawa ng tama para sa taong yun at maakay siya sa tamang pamumuhay. Maganda kung ganun. Pero may pangalawa pang interpretation, yung bagang pag-uusisa natin sa isang tao, pagtatanong bakit, kasi nahihili tayo, naiinggit tayo. At maaaring meron din ganong damdamin si Pedro dahil si Juan nga ay the beloved apostle. Para kay Pedro, kung ito'y mangyayari sa kanya, yung sinabi natin kanina, ano naman kaya dito? Hindi kaya mangyari kay Juan yung mangyayari sa kanya? O kung mangyari man, mas mahirap kaya ang kanyang dadanasin? So maaaring maraming kaisipan na pumasok sa atin, pero yung ugali ni Pedro na pagtatanong kay Jesus ay maaaring pagtatanong, malalamangan kaya ako nito? Kaya ang sagot ni Jesus sa kanya, ano sa iyo kung ano ang mangyayari sa taong ito? Wala po sa atin ang kapalaran ng ating kapwa, nasa Diyos. Ang tanging magagawa natin ay tumulong sa biyaya ng Diyos para sa ating kapwa-tao. At kung tayo ay pupuna sa ating kapwa, sana'y ang pagpuna natin ay parating sa kabutihan, hindi para sa inggit o panaghili sa ating kapwa. Yan po ay kumisa naghahari sa puso natin. Nako, kahit taga-simbahan, buhay na buhay yan. Kumisa ay nahihili dahil mas pinapansin ni Father, siya hindi. O kaya mas aktibo, siya hindi. Hindi ho dapat tayo mahili pag gayon. Hindi dapat tayo mainggit pag ganon. Kung hindi gawin yung bahagi natin at sapat na yun para makita ng Diyos ang kabutihang ginagawa natin. Dahil sa Diyos, walang pagtatangi. Sa Diyos, pantay-pantay tayo as long as ginagawa mo ng tama at mabuti ang mga ipinagkatiwala sa iyong mga gawin. Hindi concern natin yung iba sa kanilang ginagawa sapagkat meron tayo kanya-kanyang mga itinakda ang Diyos. Meron kanya-kanya tayong gawain na inaasahan ng Diyos. Ang maganda, paghusayin natin ang pagiging katiwala ng biyaya ng Diyos at yung ito ay naging mabuti para sa atin, ibahagi sa kapwa upang sila din ay maging daan ng pagtitiwala at kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Kaya yung sabi ni Jesus kay Pedro ay sabi din sa atin, ano sa iyo? Gawin mo na lamang ang magagawa mo sa tulong at biyaya ng Diyos sa halip na ikaw'y magtanong para sa iyong kapwa. At kung ikaw'y magtatanong, sana'y para sa kabutihan, para matulungan ang kapwa na mabuhay bilang maging mabuting tao at mabuting Kristiyano. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama, ay nagnanais na unahin natin ang higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan, naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa, kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan, naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, binigyan ang iyong anak ng higit na pagpapahalaga sa lahat ng mga bagay na makalulugod sa iyo, kahit humantong pa sa kanyang pagkapakasakit para sa katauhan. Loobin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang pinakamahalaga sa aming buhay. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Sa mga may love offerings envelope, maaari na pong humanay sa gitna.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang baghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, maihanda nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa malagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya ay di na rin iba sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, sa kanto, Diyos makapangyarihan. Puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayunong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, harang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay bubuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa na mga apostol ni San Fernando at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sanayan mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo, ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pag-isikap naming ang luma'y talikdan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, nakatakdang maglakbay at sasailalim sa pagsusulit. Isusunod po ang panalangin at pagbabasbas ng mga religious articles. Maraming salamat po. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagbumula ang lahat ng mabubuting bagay.
hinihiling namin basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal sa iba't ibang pangailangan at pagdiriwang ng buhay. Pagkalooban sila mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay, at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalanggaway at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalangangkan at mga mahal sa buhay, higit sa lahat, patagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagkapala mga kasangkapan sa panalangin, upang mga ito'y maging gabay sa pagtaak sa kabanalan, paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga may kaarawan at anibersaryo ng kasal. Magsitayo na po ang lahat. Pagkatapos po ng ating pagdiriwang, sasagawa natin ang salve. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salve Regina,